Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa araw ng March 2, 2026. Sa pagsikat ng araw na ito ng March 2, mararamdaman mo ang isang kakaibang daloy ng kuryente sa iyong isipan na nag-uudyok sa iyo na basagin ang mga lumang tradisyon at lumikha ng isang bagong landas na tunay na sumasalamin sa iyong kakaibang pagkatao. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang talino upang makita ang mga bagay mula sa isang malawak na perspektiba. Kaya naman ang bawat ideya na papasok sa iyong kamalayan ay magiging parang isang binhi ng pagbabago na handang tumubo at magbunga ng mga solusyong hindi pa naiisip ng karamihan sa iyong paligid. Gamitin ang enerhiyang ito upang muling suriin ang iyong mga pangarap at huwag matakot na maging kakaiba dahil ang iyong pagiging orihinal ay ang iyong pinakamalakas na sandata sa pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon na iyong kinabibilangan ngayon. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang sandali kung saan ang iyong kakayahan sa teknolohiya at ang iyong mabilis na pag-unawa sa mga bagong sistema ay magiging susi upang mapansin ka ng mga taong may malawak na impluensya sa iyong larangan. Mapapansin ng iyong mga kasamahan ang iyong masigasig na pagtatrabaho na laging may kasamang kakaibang twist, at ang iyong paraan ng pakikipagtulungan na nagbibigay ng kalayaan sa bawat miyembro ay magbubunga ng isang resulta na kapuri-puri at puno ng inobasyon. Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga mungkahi sa mga pagpupulong dahil ang iyong boses ay nagdadala ng sariwang hangin na kailangan ng inyong pangkat upang makausad mula sa mga stagnant na sistema patungo sa isang mas progresibong bukas. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang gastusin sa mga gadgets o mga makabagong kagamitan upang masiguro na ang iyong pondo ay nananatiling matatag sa gitna ng iyong pagnanais na makasabay sa uso. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang sideline na may kinalaman sa social media, networking, o digital na sining. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat aspeto nito nang may mabusising kaisipan bago ka maglaan ng iyong mahalagang oras at pera. Ang pagiging masinop sa bawat transaksyon at ang paglalaan ng sapat na pondo para sa iyong mga advokasya o para sa iyong kinabukasan ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na sadyang kailangan mo upang mamuhay ng walang mabigat na alalahanin sa iyong isip habang sinusunod ang iyong puso. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng intelektwal na koneksyon kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na higit pa sa pisikal na atraksyon kundi isang pagsasama ng dalawang isip na nagkakaintindihan sa bawat adhikain. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga pangarap ng iyong katuwang at ang pagkakaroon ng malalim na usapan tungkol sa mga isyu ng lipunan ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa araw na ito. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong pagiging misteryoso at ang iyong marangal na pagtrato sa mga tao nang walang diskriminasyon ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang relasyon na nakabatay sa pagtitiwala at sa tunay na pagkakaibigan bago ang anumang bagay. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong mga binti at sa iyong sirkulasyon ng dugo na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong pagiging aktibo sa pag-isip at pagkilos sa buong maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pahinga para sa iyong nervous system, kaya mainam na umiwas muna sa sobrang paggamit ng gadgets bago matulog at palitan ito ng mga pagkaing nagbibigay ng sustansya sa iyong utak at kalamnan. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapagalaw sa iyong buong katawan gaya ng paglangoy o pag-aerobics ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyong naipon sa iyong isip at mapalitan ito ng sariwang enerhiya na magpapatibay sa iyong immune system laban sa anumang sakit. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang rebelde na may layunin at tagapagtanggol ng mga naaapi ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa iyong mga kaibigan na humaharap sa mga lumang paniniwala na pumipigil sa kanilang pag-unlad. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo tungkol sa kung paano maging matapang sa pagpapakita ng kanilang tunay na kulay, at ang iyong pagiging objektibo, ngunit puno ng pag-unawa ay magsisilbing malaking tulong upang makita nila ang kanilang sariling halaga. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat salitang iyong bibitawan ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa kanilang kakayahan na magbago ng kanilang kapalaran sa mundong ito. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagdidisenyo ng mga bagay na makakatulong sa kapwa o anumang sining na nagpapahayag ng iyong mga pananaw tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga nakasanayang estilo lamang. Bagkus ay subukan ang mga materyales o teknolohiya na bago sa iyong paningin upang ipakita ang iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga ginagawa. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kaalaman o kagaanan sa buhay ng maraming tao ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan at isang pakiramdam ng tagumpay na sadyang walang katumbas na halaga sa iyong paningin ngayong araw. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang mapanatili ang pagkakaisa sa gitna ng mga magkakasalungat na pananaw tungkol sa mga makabagong paraan ng pamumuhay o mga plano para sa bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng tahanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang hindi nakakasakit ng damdamin at may sapat na respeto sa nararamdaman ng bawat miyembro ng iyong pamilya kahit pa magkaiba kayo ng paniniwala. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang protektahan ang kanilang kalayaan. Dahil ang matatag na pundasyon ng pamilya na nakabase sa pagtanggap ang iyong tunay na sandigan sa lahat ng oras. Ang iyong intuisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na kalayaan o sa pagpapaganda ng iyong sariling kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa mga grupo o organisasyon. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong digital na buhay o ayusin ang iyong mga social contacts upang maging mas produktibo at komportable ang iyong pakiramdam, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao. Kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga takot ng nakaraan ay humadlang sa iyong asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing bilis ng kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa siyensya, astronomiya, o mga makabagong sining. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat o manood ng mga dokumentaryo na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kung paano mo mapapabuti ang iyong kontribusyon sa mundo dahil ang bawat impormasyon ay mahalaga sa iyong pag-unlad. Ang pagiging mapanuri sa bawat datos na iyong matatanggap ay magsisilbing proteksyon mo laban sa maling impormasyon, kaya panatilihin ang iyong matalas na kaisipan sa lahat ng oras upang hindi ka maligaw sa iyong landas patungo sa ganap na tagumpay. Iwasan ang pagiging masyadong aloof o ang paglayo sa mga tao dahil lamang sa takot na hindi ka maunawaan dahil ang araw na ito ay humihingi ng pakikibahagi upang mas lalo mong maikalat ang iyong mga magagandang adhikain sa iyong komunidad. Ang pagiging mahinahon sa gitna ng mga diskusyon sa internet o sa personal na buhay ay isang tanda ng tunay na lakas na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong puso sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng buhay. Maging mapagmasid sa mga digital na kontrata, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan sa teknolohiya o sa mga eksperto sa iyong larangan ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng mga detalye ng impormasyon. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapagaan ng loob gaya ng pakikinig sa ambient na musika o pagmumuni-muni upang maging mahimbing ang iyong pagtulog.
Ang kaayusan sa iyong kwarto at ang katahimikan ng iyong paligid ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-iisip sa mga problema ng mundo o sa iyong sariling mga plano. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw ng iyong buhay. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa tapang na maging iyong sarili sa kabila ng pressure ng lipunan na sumunod sa kung ano ang nakagawian na ng lahat ng tao. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng iyong karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na maging makatao, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 11, 22, at 33. Ang iyong maswerteng kulay ay royal blue o electric blue na sumisimbolo sa kalayaan at katalinuhan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsali sa isang community project, ang pag-aaral ng isang bagong software, o ang simpleng paglalakad sa ilalim ng bituin upang muling makuha ang iyong inspirasyon at linaw ng isipan.